Ito ang ating mundo, ang nag-iisa, bukod tangi at perpektong mundo na nilikha sa ating kalawakan. Napakaganda ng likha ng ating Panginoon. Ngunit, paano kaya kung biglang maging eksaktong kalahating lupa at kalahating tubig ang ating planeta, na tayo nga ay magkakaroon ng isang malaking kontinente at malawak na karagatan? Ano kaya ang magiging epekto nito sa atin, sa ating kalikasan, at sa ating pamumuhay? Halina't sabay-sabay nating palawakin ang ating kaalaman at hubugin ang ating kakayahan. Kaya ngayon ay atin nang alamin. Ano kaya kung ang daigdig ay kalahating lupa at kalahating tubig ngayon? Alam naman natin na ang mundo ay binabalot na humigit kumulang 70% na tubig at 30% na lupa. Kaya kung magiging kalahating tubig at kalahating lupa ang mundo, malaki ang magiging pagbabago sa ating klima. Ang tubig ay may malaking papel sa pagpapanatili ng temperatura ng ating planeta. Sa komposisyon ng karagatan ay sinisipsip ang init at inaayos ang temperatura. Kaya kung babawasan natin ang tubig ay magiging mas matindi ang pagbabago ng klima. Kung ang agos pa nga lang sa ilalim ng karagatan ay isa sa dahilan kung bakit nagbabago ang kasalukuyang klima, paano na nga lang kaya kung mabago ito? Maaaring lalakas ang mga bagyo at mas marami nga ang hindi makakaranas ng tag-ulan. Kaya panigurado, mas lalong lalamig at mas lalong iinit ang ating klima. Maraming uri ng buhay, mula sa maliliit na plankton hanggang sa malalaking balyena ang nakadepende sa karagatan. Kaya nga kung mababawasan ang tubig, maraming species ang mawawala dahil mawawala nga ang kanilang mga tirahan. Ang mga coral reef na tahanan ng libo-libong marine species ay posibleng maglaho. Sa lupa naman, ang pagbabago ng klima ay magdudulot ng paglipat ng mga species sa mas angkop na tirahan. At marami ang maaaring hindi makaligtas sa ganitong kalagayan. Ang mga kagubatan, damuhan at iba pang terrestrial habitats ay maapektuhan din na magdudulot ng malaking epekto sa ating biodiversity. Kasabay nito, ang pamumuhay ng tao ay magkakaroon ng direktang epekto. Ang mga komunidad na umaasa sa pangingisda ay mawawalan ng kabuhayan. Ang agrikultura na nangangailangan na sapat na tubig para sa irigasyon ay mahirapan din. Magkakaroon ng kakulangan sa pagkain at presyo ng mga bilihin ay tataas. Ang mga lugar na dati may sapat na supply ng tubig ay maaaring makaranas ng matinding kakulangan na magdudulot ng mga issue sa kalusugan at sanitasyon. Ang mga natural na kalamidad tulad ng bagyo at baha ay maaaring maging mas madalas at mas malala. Ang pagbabawas ng tubig ay magdudulot ng mas mabilis na pag-init ng ating mundo na maaaring magdulot ng mas matitinding mga bagyo. Ang epekto ng mga pagbaha ay maaaring maging mas malala dahil mas marami na ang lupa. Ang mga lugar na dati hindi nakakaranas ng malalaking bagyo na magdudulot ng mas malawakang pinsala. Ang ekonomiya ng iba't ibang bansa ay maapektuhan ng mas malaki. Ang mga bansa na umaasa sa turismo sa mga baybayin ay maghihirap. Ang agrikultura at pangingisda na pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming tao ay babagsak. Ang kakulangan ng pagkain at tubig ay magdudulot ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin na magreresulta nga sa pagtaas ng kahirapan at kagutuman. Ang mga pasyalan tulad ng beach, resort at coastal areas ay magbabago rin. Maraming ang coastal areas at beach resorts ang maaaring mawala at magbago. Ang mga baybayin ay magiging mas malayo
at ang mga dating sikat na beach ay maaaring matuyo. Ang mga anyong lupa tulad ng bundok at kagubatan ay maaaring lumawak. Ngunit ang mga ilog at lawa ay maaaring lumiit o matuyo. Ang mga bagong pasyalan ay maaaring magtampok ng mas maraming disyerto. Ang mga kultura at tradisyon na nakabase sa tubig tulad ng mga festival at ritual na may kinalaman sa dagat o ilog ay maaaring maglaho. Kasabay nga nito ang mga pamayanang nakatira malapit sa tubig ay maaaring mawalan ng mga kanilang identidad at pamumuhay. Ang mga bagong kultura at tradisyon ay maaaring mabuo batay sa mga bagong anyong lupa. Ngunit ang mga dating tradisyon ay maaaring mawala na. Ang pagiging hating lupa at hating tubig ng mundo ay magkakaroon ng malalim at malawak na epekto sa klima, teknolohiya, ekonomiya, kultura at pamumuhay. Ang kasalukuyang balanse ng ating planeta ay nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan at tumutulong sa pagpapanatili ng ating kalikasan. Mahalaga na ingatan at protektahan natin ang kasalukuyang balanse ng lupa at tubig ng ating mundo upang patuloy nating maranasan ang ganda at kasaganaan ng ating planeta. Marami pa nga maaaring mangyari sa mundo kung sakaling mangyari nga ito. Ang aking mga nabanggit ay isa lamang sa maraming pwede mangyari sa ating mundo. At ito paano kaya kung biglang naging kalahating lupa at kalahating tubig ang ating mundo?